Miss, huli na masyado. Delikado. Uwi na tayo. Pagkamatay ng magulang ko, lahat ng shareholder gustong kumuha ng kapangyarihan. Lahat gustong patayin ako. Wala na akong tahanan. Huwag kang mag-alala, Miss. Nagpadala na ako ng Mercy Corporation Invitation sa International Security Alliance. Magpapadala sila ng pinakamagaling na expert sa buong mundo. Sabi nila sobrang galing nito, nakapatay mag-isa ng daan-daang tao. Number 1 sa Global Strategic Rankings. Pero ang problema, sobrang hirap hanapin. Sa nakaraang 2 buwan, ang daming dumating na experts na puro pangalan lang. Wala ni isa ang nabuhay ng higit sa 2 araw. At sa 3 araw. Board of Directors meeting na. Sana naman maasahan siya. Hoy, magandang dilag, saan ka tatakbo? Magandang dilag, hahabulin ko kayo. Si, kapag nahuli mo kami, lasingan tayo. Huwag kang tatakbo. Saan ka pupunta? Bitawan mo. Lalaki, ano ba ang gusto mo? Hi. Kaya pala ang ganda ng pakiramdam. Aksidente pala. Zaoxia, sampalin mo siya ng husto. Ano ba? Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Hindi kailangan ng gulo. Sa katulad mo. Wala akong sasabihin. Zaoxia, tuloy mo. Boss Jiang, kumusta? May nagbayad na malaking halaga. Pa sa buhay mo. Magkano binayad nila? Doblehin ko. Hahaha. Sa trabaho namin, ang pinakamahalaga ay integridad. Kung tatanggapin ko ang pera mo ngayon, sisirain ko ang pangalan ko. Boss Jiang, bakit ka pa nakikipag-usap sa ganyan? Boss Jiang, wala talagang silbi ang bodyguard mo. Inibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, bitawan mo ang posisyon bilang chairman, isuko ang core data ng Yushu AI. Pangalawa, mamatay ka dito. Paano kung wala akong pipiliin sa 2? AMEA, tingnan natin kung mas mabilis ang mga tauhan mo. O ang bala ko. Hoy, pair, hi. Ako rin, gusto ko yang mga babae. Ganito na lang, gamitin mo yang pera mo. Painom mo kami ng ilang bote ng beer. Tapos na ito. Baliw. Naghahanap ka lang ng kamatayan. Tol, itago mo na yung pera mo. Ipagamot mo na lang ang utak mo sa impyerno. Talagang hindi tayo mag-uusap. Anong usapan? Sige, patayin nyo lahat. Protektahan si Boss Jiang. Sa totoo lang ba mamamatay na ako dito ngayon? Ano ba yan? Biglaan lahat nangyari. Di ko nakita, pero sigurado, yung lakas niya. Top tier sa buong mundo. Wala nang ibang tao rito, tayo lang. Baka siya iyon? Ang pinoprotektahang tao sa pag-uwi ko, si Jiang, tagapagmana ng kumpanya, yung AI na inimbento nila. Ang Rain 3 AI, crucial sa kinabukasan ng bansa. Hindi pwedeng mapunta sa iba. Tandaan, maraming traidor sa paligid ng amo. Kailangan mong magpatuloy sa pagtatago. Huwag kumilos hanggat hindi kailangan. At may narinig ako. Parang malalim ang koneksyon mo sa amo. Oy, Gute, wala kang ninakaw ngayon, gusto mong tumakas? Babaliin ko yang binti mo. Huwag. Tulungan mo siya. Aray. Talagang hindi niya ako naalala. Miss, paano naman? Tingnan mo yung itsura niya, panggago. Mukhang lasingero't babae lang ang alam. Yung pagkamatay nila, accidental discharge lang yan.
Masyado lang akong nag-alala. Board meeting na sa 3 araw. Sa susunod, mas lalo silang magiging desperado. Para patayin ako. Miss, yung referral mula sa International Security. Yung profile ng top expert. Na-email ko na sa iyo. Ito. Ayos. Tingnan ko. Teka, anong profile to? Walang personal info. Walang work history, walang skills. Miss, yung mga top expert, confidential talaga yan. Pero kahit man lang, dapat malaman ko ang itsura niya. Di ba, to yung gago. Sabihin mo, paano mo binayaran ang international security? Para makapasok dito. Bayaran? Kailangan ko ba yon? Ano? Excuse me, Miss Jiang. Cap ninyo. Tapos ka na bang tumingin? Ahaha, yung magandang sekretary na to, titingnan lang. Hindi pwedeng masawa. Siyempre naman, kailangan hawakan. Bitawan mo ako. Pag ganyan ka, lalaban ako. Huwag kang magmadali. Tapos na to. Bilang isang sekretaryong opisyal, pero may kalyo sa balikat mula sa puwersa ng RIFO. Ang babae na ito ay may problema talaga. Tama na, Chen Liang, bitiwan mo siya. Boss Jiang, sa harap mo. Naglakas loob siyang maging bastos. Para sa akin, hindi kanya pinapahalagahan. Sa tingin ko, dapat siyang palayasin. Huwag kang mag-alala, Sekretaryo Song, lumakas na muna. Sisiguraduhin kong may kasagutan ako para sa iyo. Umalis ka na. Hindi talaga angkop ang lugar na ito para sa iyo. Ay! Boss Jiang, huwag kang magmadaling magdesisyon. Naniniwala ako na pagkatapos mong makita ang aking kakaibang kakayahan, hindi mo ako palalayasin. Ano ang nangyayari? Ano ang gagawin mo? Lalaki ka, sinaktan mo ang aking tauhan. At ngayon ako naman ang gusto mong saktan? Tao, Tumahimik ka, huwag kang mag-ingay at baka maalerto sila. Nandito nga. Lalaki, walang hiya ka. Hay, babae ka, tinulungan kita pero hindi ka nagpapasalamat. Gusto mo akong sakahan? Ano? bitiwan mo. Tatawagin ko na si Zaoxia ngayon. Hay, bago ka tumawag ng tao, iminumungkahi kong tingnan mo ito. Listening device. Ito ay kinuha mula sa akin. Siyempre, Sa katawan ko. Paano mayroong listening device? Ang ibig mong sabihin, may tiktik na inilagay ng kaaway sa paligid ko. buti naman hindi ka hangal na walang lunas. Huwag kang magyabang, mas matalas lang ang iyong pagmamasid. Iyon ay hindi gaanong mahalaga. Ang hinahanap kong bodyguard ay isang super expert na kaya labanan ng daan ang tao. Tanging sa ganitong paraan, masisiguro kong makaliligtas ako mula sa pagpatay ng kaaway. At masisiguro ang maayos na pag-unlad ng Rain 3 Day. Kaya umalis ka na. Habang may oras pa, magpadala ka agad ang inyong organisasyon. Ng tunay na malakas na tao. Ang organisasyon, hindi na magpapadala ng tao. Ako lang ang natitira. Wala kang kakayahang protektahan ako. Bakit mo pipilitin ito? Hindi lang ito makakasama sa lahat, kundi pati na rin sa iyong sarili. Hay. Tapos na ang lahat, wala ka ng ibang pagpipilian. Sige, kailangan ko ng tao ngayon kaya manatili ka na. Bilang driver, tandaan, maging maingat ka sa susunod. Kung hindi, paalisin kita kaagad. Ikaw, bulag ka at walang malay. Totoo nga ang sinasabi ng mga sinauna. Talagang malaki ang katawan, maliit ang utak. Bastos ka. Boss Jiang, talaga bang iwan mo? Si Chen Liang bilang driver, hindi malinaw ang pinanggalingan niya. Talagang hindi mapagkakatiwalaan. Huwag kang mag-alala, bantayan ko siya. Kapag may kahit kaunting, malingkilo siya kahit magalit ang National Security Organization. Tatanggalin ko siya. Pero, Boss Jiang, ang security team mo talagang mahina. Bukod sa dalawang babae mong ito, medyo maganda ang itsura. Wala nang ibang silbi. Paano kung ibigay mo sila sa mga tauhan ko bilang katuwaan sa kama? Ano sa tingin mo? Hahaha. Linhaw, anong ginagawa mo dito? Bukas na ang board meeting. Pumunta ako para hikayatin kang umatras. Huwag kang mangarap. Ang Rain Tree Dye ay huling hangarin ng tatay ko. Hindi ko hahayaang mapunta sa kamay ng mga lalaking tulad mo.
AMEA. Sayang naman ang gandang katawan mo kung mamatay. Bago ka mamatay, bigyan mo muna ako ng isang gabi ng kasiyahan. Lin Xiao, maging disente ka. Aking giliw, magagawa mo ba akong saktan? Lin Xiao, hindi ka welcome dito. Umuwi ka na. AMEA. Isang bantay pinto. Naglakas loob ang sumagot sa akin. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Sinaktan mo ang kapatid ko. Gusto mong mamatay. Anong panahon na, gumagamit pa ng mga sandatang malamig. Kaya pala kayo natalo. Halika, ipakita natin sa kanya ang lakas natin. Tandaan mo, kapag manggagat ka, tingnan mo muna ng mabuti. Huwag, Ed. Tumabi ka. Ang daming tao sa pasukan at labasan. Huwag kayong magsiksikan dito. Ano ba? Isang beses nag-discharge, isang beses hindi pumutok. Nang dumating siya, Paanong nangyari ang napakalaming pagkakataon? Boss Jiang, ang tagal na ng oras ng pag-uwi. Bakit ka pa nag-aantay? Kahit driver lang ako, may galit din ako. Ano ang nangyari? Ang baril na binili ko sa abroad ng mahal. Ang simpleng hawak lang ng driver mong ito, ayaw na pumutok. Hindi naman mukhang eksperto. Malamang dahil sa ulan nitong mga nakaraang araw, nabasa ang bala kaya hindi pumutok. alam mo ba, pinapalabas ka namin para sa ikabubuti mo. Kung hindi nabasa ang baril niya, patay ka na ngayon. Kung nabasa na, sa ibang araw na lang tayo magpapaputok. Halika na, umalis na tayo. Ihahatid kita't nagmamadali akong umuwi. Bilisan mo. Boss, isang mabahong driver na pinapabaya ka lang. Gusto mo bang patayin ko siya ngayon? Isang tangang wala sa utak. Madali lang natin siyang patayin. Pumunta ka muna at maghanda. Bukas sa board meeting, haharapin ko ang lahat ng shareholders. Alisin natin si Jiangli. Iyon lang ang dapat nating gawin ngayon. Presidente Jiang. Bukas na board meeting, mas mabuti pang huwag kang pumunta. Kapag pumunta ka, siguradong mamamatay ka. Huwag ka nang magsalita pa, hindi ako natatakot. Inay, Itay. Bukas na ang araw na babawin ko ang kumpanya ng Jiang. Kahit gaano ito kapanganib at halos siguradong kamatayan. Hindi ako magdadalawang isip na gawin ito bilang inyong anak. Sigurado akong susuportahan niyo ako, di ba? Bini-bini. Zaoxia, Bakit gabi na hindi ka pa natutulog? binibini, tungkol sa security personnel para bukas. Mayroon ka bang naisip na plano? Ikaw at si ZQ. Tapos mula sa lahat ng security team, pumili kayo ng pinakamalalakas na lalaban. Pwede ba akong magrekomenda ng isang tao sa iyo? Sino? Ang driver na si Chen Liang. Ano? Hindi ka ba nilalagnat? Dati naman galit na galit ka sa kanya eh. Noong 2 beses tayong nasa panganib na biglang nawala ang problema. Nandoon siya sa lugar pareho. Hindi ba ninyo napansin yon, binibini? Kung sinabi mo iyon, Parang totoo nga, mayroon niyang kakaiba. Tama na yon, pero para sigurado na hindi ako nagkamali ng tingin. Mayroon akong plano. Hindi man lang niya napansin na pumasok ako dito. Kunwari ba siya o talagang nagkamali lang ako? Subukan natin siya para malaman natin. Ay, bakit ang daming bula ngayon? Kakaiba. Hindi naman ito dapat mangyari. Ni hindi man lang niya napansin. Siguro nag-isip lang ako ng labis. Talagang siya ay isang inosente lang. Nasaan ang tuwalya ko? Sino iyon? Sino ang nandoon? Huwag kang kumibo. Huwag kang tumakas. kumusta naman kagabi? Sinubukan ko na, talagang lalaki siya. Nakuha ang pwesto pero hindi ginagawa ang trabaho. Kung hindi lang siya nagpanggap bilang security para sa sweldo. At pumalit sa tunay na eksperto mula sa Security Alliance, hindi sana. Ganun kadelikado kagabi. Nasaan siya ngayon? Gagantihan ko siya ngayon din. Huwag na. Siguro talagang tadhana na ito. Yung ibang piniling security personnel. Bakit kayong dalawa lang? Paumanhin, miss. Lahat ng security team sa bahay nag-resign ng sabay-sabay. Pati mga katulong. Tumakas na rin. Okay lang. Naiintindihan ko sila.
Sa totoo lang, muntik na tayong mamatay ngayon. Bukod sa inyong dalawa, sinong tanga paang? Sasama sa akin para mamatay? Teka, alis na ba tayo? Ang sabi masarap raw ang pagkain ngayon. Gusto kong kumain ng marami. Nandyan ang pagkain. Pagkatapos kumain, umalis na kayo agad. Linhao, yung turnover ceremony ng chairman ngayon. Bakit kayo lang ang nandito? Ay, akala ko hindi ka talaga maglalakas loob na pumunta. Sasabihin ko na sa iyo, lahat ng malalaking shareholders na ito, sumusuporta sa akin. Ito ang stock transfer agreement. Pirmahan mo lang ito. At tatawarin kita. Linhao, ito ang Giant Corporation. Ipinamana ito sa akin ng aking ama. Miss, tanggapin mo na ang katotohanan. Ang Jiang Corporation, mula nang mamatay ang iyong ama, ay naging Lin na ang pangalan. Jiao Jiang, huwag mo nang pahirapan ang mga tiyuhin. Magbitiw ka na ng kusa. Dahil sa respeto sa iyong ama, hayaan naming mabuhay ka. Hindi pwede. Ito ang huling hangarin ng aking ama. E di, wala na tayong pag-usapan. Ah, narinig ko. Hinahanap-hanap mo ang mga magagaling na bodyguard. Binigyan na rin kita ng pagkakataon. Hindi ko lang alam kung kaya ka bang protektahan ng mga iyon. Ayo, sino ang mauuna? Ako muna ang sasagupa sa iyo. Huwag. ZQ, kumusta ka? Miss, pasensya na. Hindi ko kaya. Tumigil ka. Maghahanap ako agad ng doktor para sa iyo. Tao, tulong. Maaaring matiyak na. Hindi ito ang taksil. Naku, Boss Jiang, hindi ba? Nag-apply ka pa sa International Security Alliance? Bakit ganito pa rin ang mga kasama mong walang silbi? Mukhang talagang hindi ka tinutulungan ng tadhana. Ganito, bibigyan kita ng payo. Hubarin mo na ang iyong damit at maglibang. Sa aming mga shareholder. Baka kung masaya ako, maaari kitang patawarin. Ama ba? Hahaha. Ang manlait sa binibini ay mamamatay. Ganito lang ang kaya mo, at nangahas kang paslangin ako. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang? Linhao, pakawalan mo si Zaoxia. Boss Jiang, halos lumuha na ang iyong mga mata. Talagang matibay ang samahan ninyong magkapatid. Hahaha. Kung gusto mong pakawalan ko siya. Pirmahan mo ang shareholder transfer agreement at pakakawalan ko siya. Ano sa tingin mo? Linhao, huwag kang magpakalabis. Talagang hindi ka pa rin nagbabago. Kumilos na. Zaoxia. Ano? Ipirma ka na ba ngayon? Linhao, ikaw na lalaki. Ipagpatuloy. Ipirma ka ba? Zaoxia. Linhao, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo nang saktan si Zaoxia. Binibini, huwag mong pipirmahan.
Ulitin. Huwag. Zaoxia. Kasalanan ko ito lahat. Binibini, huwag mong talagang pipirmahan. Rain Tree AI. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng Dragon Nation. Zaoxia. Tao. Dali, may tao. Sa ngayon, maliwanag na ang dalawang magkapatid na ito ay tapat na tao. Naku, Jiangli, ngayon ay wala ka na. Kahit na huling sandigan. Pipirma ka man o hindi, pipirmahan mo ito. Ngunit, hindi kita papatayin ng basta-basta. Babaliin ko ang iyong mga kamay at paa, para magsilbi lamang sa aking libangan. Tao, Huwag. kung hindi siya pipirma, pilitin ninyo siyang pumirma. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Papa, paumanhin, wala akong kakayahan. Hindi ko mapangalagaan ang Jiangxi Group. Hindi ko mapangalagaan ang pinaghirapan mo. Sandali. Chen Liang, hindi ba sinabi kong umalis ka na pagkatapos kumain? Bakit nandito ka pa rin? Binibini. Hindi pa oras ng uyan, saan mo gusto akong pumunta? Ay naku, hindi ba yan yung may sira ang ulo? Masamang super, kung hindi ka lalabas, hindi kita mapapansin. Linhao, patawarin mo siya. Wala siyang kinalaman dito, isa lang siyang. Palakasan ng pumasok, tamad na mayaman. AME, hindi ikaw ang magdedesisyon dito. Ngayong nandito na siya, hindi siya makakaalis. Patayin siya. Ngayon, oras mo nang matikman ang sakit. Hahaha. Jiangli, ito na ba ang huling sandata mo? Hindi ba, ha? Baka hindi baliw to? Gamit pa ang kamay bilang baril. Akala mo talaga. Yun pala ang hinahanap-hanap kong kampiyon. Nandito lang pala sa tabi ko. Isang lalaking tulad mo. Paano may ganyang kasanayan? Linhao. Ito ba ang hinanap mong kampiyon? At global pa. Pang-10 sa ranking ng mga mamamatay tao. Ganyan lang ang level? Talagang pangkaraniwan lang. Maliit na pagong, huwag kang masyadong magyabang. Ano? Nakakaapekto ba sa paglilinis mo ng sapatos ko? Ikaw. Huwag kang magmadali, hindi pa tapos ang laban ko. Pang-10 lang si Cue Shu sa global na ranking ng mga mamamatay tao. Pero si Shuang Yu, pangatlo sa ranking. Kung hindi dahil sa close naming relasyon, baka hindi ko siya maanyayahan ngayon. Si Shuang Yu pala. Chen Liang, umalis ka na. Pangatlo si Shuang Yu sa global na ranking. Ng mga mamamatay tao, hindi mo siya kayang. Talunin, Chen Liang, umalis ka na. Wala kang kinalaman dito, hindi mo kailangan. Ialay ang buhay mo. Ganito ka ka-concern sa akin, Boss Jiang. Paano kung talunin ko siya? At halikan mo ako? Ano ba yan? May panahon ka pa para magbiro. Tama na, wala akong oras para panuorin ang landian ninyo. Pinapapatay siya ni Master Lin. Kung harangan mo ako, kasama ka ng mamamatay. Hahaha, itong lalaki. Siguradong natakot sa dating ni Shuang Yu. Nakatayo lang diyan, pang walang pakialam sa buhay. Dapat alam mo, may laging mas magaling sa iyo, huwag masyadong mayabang. Mamaya o hindi ngayon na. Magbabayad ka na. Ang galing ng suntok at sipa. At ang kinis pa ng balat. Ganda, gusto mo bang sumama sa akin? Kung tuturuan kita, pwede kang umangat. Baka maging pangalawa ka sa ranking. Punyeta, papatayin kita. Ang lambot ng katawan. Maganda.
Impossible, kahit si Shuang Yu. Pangatlo sa ranking, hindi siya kayang talunin. Pangatlo sa ranking ng mga killer, hindi siya kayang talunin? Baka naman, siya ang una o pangalawa? Impossible, sa mga resources ni Jiang Li. Pwede ba siya makakuha ng ganitong klaseng eksperto? Paano niya mako-commission ang ganitong level ng expert? Boss Jiang, yung sinabi ko kanina. Hindi mo ba talaga iisipin? Linhao, ang Giant Corporation ay pinaghirapan ng tatay ko. Hindi ko ito ibibigay kahit kanino. Pakiusap, wag mo na kaming guluhin. Alis na tayo. Huwag kayong alis. Pinaghirapan ko ito. Naghanda ako ng matagal. Hindi ko hahayaang umalis kayo ng ganito kadali. Hinampas niya ako. Nagbanta sa harap ko sa employer ko. Akala mo ba irerespeto kita, ha? Hayop ka. Hinampas mo si Master Lin, mamamatay ka. Ingat! Takot na agad. Nakakainis. Chen Liang, okay ka lang ba? Boss Jiang, nag-aalala ka ba sa akin o sa bato ko? Gabi, ikaw na mismo mag-check. Lalaki. Impossible, ordinaryong tao lang. Paano niya nabasag ang patalin? Bastos, sinubukan mong mandaya. Bitawan mo ko, kung hindi. Di kita pwedeng pakawalan. May dalawa akong alok sa'yo. Magbigay ka ng kalahating bahagi, umalis ka sa Jiang Corp o kapag ginamit ko ito ng konti. Ano ang mangyayari? Di ko na masisiguro. Pipiliin ko ang una. Ayos, masunurin ka. Paano ito gagawin? Di mo na kailangan ng turuan. Aray! Laolin, anong ginagawa mo? Tigil! Huwag kang magmadali. Ikaw na ang susunod. Anong susunod? Mamatay ka na. Sa mahabang panahon, ikaw lang ang naglakas loob na itutok sa akin ang baril. Di ako naniniwalang di kita papatayin. Tumakas ka pa. Tumakas ka pa. Tumakas ka pa. Tingnan mo. Ganito dapat gamitin ang baril. Aray! Ikaw, anong ginagawa mo? Binabalaan kita, huwag kang magkakamali. Nagmamataas ka, no? Gusto mong mamatay. Matapang lang sa mahina, no? Papatayin kita. Matigas ang ulo mo, no? Papatayin kita. Malina ko, malina ko. Huwag mo na akong saktan, please. Kung may saysay ang pag-amin, para saan pa ang pulisya? Di ba, yan ang dapat kong sabihin? Ang dami mong tanong. May dalawa akong alok sa'yo. Kuya, di na kailangan. Alam ko na ang proseso. Magbigay ng kalahating bahagi, umalis sa Jiang Corp, di ba? Hindi. Magbibigay ka ng 60%. At saka, 1,000,000 pisong cash. Ano? Di ba dapa? Hoy, wag kang gagalaw. Gagawin ko na. Talaga? Naibigay na? Jiang, pag uwi mo, huwag kalimutang bigyan ako ng bonus Pasalamat ka na lang at ipinanganak ka sa Dragon Country. Kung hindi, hindi ka na mabubuhay hanggang ngayon.
Hahaha, tama. Tama ka lahat, hahaha. Dahil sa mabuting pag-amin mo ng pagkakamali ngayon. Pinalalampas ko ang buhay mo, dalhin mo ang mga tao mo, umalis ka na. Sige. Umalis, alis na kami ngayon din. Umalis. Umalis na kayong lahat. Nin, kung naisip mo na, puntahan mo ako sa Gen Group anytime. Maganda ang potential mo. Sayang lang, barado ang mga meridian mo. Kung papayag kang tulungan kitang mag-flush ng flush, ikaw ay tunay na pangalawa sa buong mundo. Chen Liang. Ang lakas ng loob mong gawin ito sa akin. Ako si Lin Hao, kahit mamatay man ako. Hinding-hindi kita palalampasin. Hintayin mo. Hindi ko pa naririnig ang pangalang Chen Liang na yan. Saan ba talaga siya galing? Narinig ko, yung number 1 sa ranking ng mga masters, ay apelidong Chen din. Pero, taon-taon siyang nasa Southern Rainforest Country. Malupit gumalaw, gagawin ang lahat para sa layunin. At tulad ng Chen Liang kanina, magkatulad ang estilo ng pagkilos. Baka naman, may koneksyon sila. Ang mga number 1 sa ranking ng masters, lahat sila, ay mga misteryoso. Paano posible? Na ganyan ang itsura niya? Sigurado ako, hindi siya yon. Bahala na siya kung ano siya. Ang lakas ng loob mong hamakin ako. Dapat siyang mamatay. Ang lakas niya. Malinaw na nakita natin pareho. Gusto mo pang kalabanin siya? Naghahanap ka ng kamatayan. Siyempre, hindi ako magpapahuli ng walang laban. May lakas siya, pero marami pang mas malakas sa kanya. Sa mundo, sa kabutihang palad, may kilala ako. World Dark Web Assassin Organization. Magpapahanap ka sa mga desperadong kriminal na yan? Hoy! Gusto kong patayin ang isang tao, anumang halaga. Ang daming buntot na sumusunod ngayon ah. Hahaha, ang lakas ng loob mong galitin si Young Master Lin. Sasabugin kitang maliit-maliit ngayon. Rocket yan. Wala na, talagang mamamatay tayo dito ngayon. President Jiang, napaaga ang yabang mo ah. Mamatay ka na. Hahaha. Boom! Chen Liang, ano nang ginawa mo? Sila. Ang pangit ng tira, sablay lang. Kahit na, ikaw ang nagligtas sa akin. Salamat. Ikalawang beses mo na akong iniligtas mula sa kamatayan. Huwag muna masyadong masaya. Parang sira ang preno. Ha? Ano? Pero huwag kang magpanik. Meron na akong paraan. Kayo. Hawak lang kayo ng mahigpit. Ano nang gagawin mo? Nandito pa si Boss Jiang sa kots. Huwag kang magalat. Relax. Nababaliw ka na. Kuya Chen, Huwag kang padalos-dalos, Chen Liang. May oras pa. Mag-isip tayo ng ibang paraan. 120 na ang takbo ng kots. Gamit mo ang paa mo para magpreno. Ayaw mong mabuhay, pero kami gusto pa. Huwag mo kong istorbohin. Umupo ka lang. Normal lang na mahilo. Tapos na to. Hehe, kamusta? Sobrang exciting, di ba? Chen Liang, ikaw ang nagligtas sa akin. Pero talagang ayaw kong maulit yon. Aray, Chen Liang, ilan pa bang kaya mong gawin ang hindi namin alam? marami pa akong talento.
Secretary Son, kung libre ka mamayang gabi. Punta ka sa kwarto ko, ipapakita ko sa'yo ng paunti-unti. Sa susunod na lang. Huwag susunod. Mas maganda pa ngayon na. Sa tingin ko. Ngayong gabi na. Chen Liang, pwede bang baguhin mo na yung pangit mong ugali? Professional kang bodyguard. Ang trabaho mo ay protektahan ako. Hindi ang manligaw dito. Aray. Yan ang tinatawag na teamwork makes the dream work. Kung hindi mo naintindihan, huwag kang magsalita. Sige na. Tapos na to. Aalis na ako. Ha? Aalis ka? Hindi pwede. Paano ako kung aalis ka? Ako. Ibig kong sabihin, may formal tayong kontrata. May obligasyon kang manatili sa tabi ko. Pagkatapos nitong mga nangyari, hindi sila magkakalakas ng loob na umulit agad. Relax. Sino yon? Shuang Yue, yung sinabi mong tulong. Totoo pa ba yun? Hehehe, syempre naman. Imperial Hotel, room 888. Huwag ka nang umalis. Baliw. Mahirap ang misyon na ito. Hindi simpleng kalaban ito. Gusto mo bang magpadala ako ng tulong? Hindi na, alam mo naman kung gaano ako kalakas. Kung may problema na hindi ko kayang lutasin, walang saysayang papapadala mo ng maraming tao. Bukod pa rito, interesante pala sa tingin ko si Jiang. Base sa aming pinakabagong investigasyon, maraming underground organization ang aktibo ngayon, hula ko. Pa sa iyo sila. Mabuti naman. Kasi nangangati ang mga kamay ko, gusto kong magsanay. Sa ilang tao, hindi masama. Hindi na muna kita kakausapin, may mahalagang gagawin ako. Huwag ka nang magtago, lumabas ka na. Paano mo nalaman na nandito ako? Kutob lang. Malakas ka, hindi kita kalaban. Pero gusto kong maging malakas. Sabihin mo muna. Ano ang plano ninyo? Hindi ako inupahan ni Lin Hao. Noon pa, may utang na loob ako sa kanya. Kaya ngayon, nagbabayad lang ako ng utang. Pero madalas kong marinig siyang nakikipag-usap ng lihim sa isang tao. Napakalihim ng galaw nila, hindi ko pa nakikita. Ang mukha niya. Alam kong napakalakas mo, pero ang kalaban mo, mas malakas pa sa inaakala mo. Sa mga alam ko pa lang, may dosa-dosenang tiktik sa paligid ni GNG, Jiang. Napakalalim ng pagkakatago. Lene, dose-dose ng tao. Mas kaunti pa sa inaasahan ko. Pero hula ko, hindi lang ito ang dahilan kung bakit ka pumunta rito. Totoo pa ba ang sinabi mong pag-aayos? Siyempre, hindi kita paglilingkuran ng walang kapalit. Kung tutulungan mo ako, bawat kilos ni Lin Hao, agad kong sasabihin sa iyo. CJ, Ano ang ginagawa mo? tutulungan kita. Aayusin ang mga ugat mo. Ipikit mo ang mga mata, normal lang ang pagkahilo. Normal lang yan. Ay, bumalik na ang aking tagapagligtas. Jiang, huwag kang mag-alala. Kung sa tingin mo ay hindi ka makapanatag, sumama ka sa akin sa kwarto. Magpakatotoo ka at magpasalamat ng husto sa akin. May itatanong ako sa iyo. Sinabi mo sa akin noon. Dahil sa mga nangyari nitong nakaraang araw, ang mga kalaban ay hindi mapapadala ng tao. Para patayin ako sa loob ng maikling panahon. Totoo ba ito? Sa harapan, hindi na magkakaroon sa loob ng maikling panahon. Ngunit ang mga lihim na pagpatay, maaaring dumating anumang oras. Hoy, huwag kang mabahala. Nandito ako. Walang sinuman ang makakalapit. Aray. Boss Jiang, anong ginagawa mo? Pumasok ka nang walang paalam sa aking silid-tulugan. Baka naman, talagang tutuparin mo ang pangako mong magpasalamat. Ikaw ang bodyguard na inupahan ko. Tungkulin mo protektahan ang aking kaligtasan. At hindi pa rin ako ligtas sa panganib. Mula ngayon, dapat mong bantayan ako sa lahat ng oras at protektahan ako. Isang lalaki at isang babae magkasama sa isang silid. Hindi ka ba natatakot? Na baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at maging hayop?
Huwag kang maglakas loob. Babalaan kita, huwag kang gumawa ng kalokohan. Nasa kabilang kwarto si Zitu at Saoxia. Kapag sumigaw ako, makakarating sila sa loob ng 10 segundo. Boss Jiang. Paano kung hindi ka talaga makasigaw? Aray. Ikaw ang boss, hindi kita pwedeng pahirapan. Ikaw ang matutulog sa kama, ako sa sahig. Mabait nga, pero duwag naman. Sino ang nang-insulto sa akin? Ah, hehe, boss. Kung naawa ka sa iyong tauhan at gusto mong matulog ako sa kama, maaari akong magpakabait at pumayag. Si Jiangli naman. Kawawa talaga. Itong babaeng ito, araw-araw na nabubuhay sa ilalim ng mga mata ng iba, walang privacy. Buti na lang at nakilala niya ako. Secretary Son, hindi mo na talaga napigilan ang sarili mo. Rosemary. Kapag naamoy kahit kaunti, sapat na para mawalan ng malay ang isang adulto. Handa ka naman pero sayang, nakilala mo ako. Boss Jiang, pasensya na. Huwag mo akong sisihin. Ikaw ay laging mataas na tao. At ako ay isang ordinaryong tao lamang. May kahinaan pa ako, nahulog sa kamay ni Lin Hao. Pasensya na. Huwag mo akong sisihin. Sa susunod na buhay, maglilingkod ako sa iyo. Ikaw pala, bakit nasa kwarto ni Boss Jiang? Saan si Boss Jiang? Huwag kang gagalaw. Di ako marunong magpigil. Baka masaktan ka. Anong ginagawa mo sa kwarto ni Jiang? At bakit ka nasa kama niya? Yan din ang gusto kong itanong sa'yo. Nasa'yo na ako, wala akong magagawa. Kung papatayin mo ako, bahala ka. Ang tapang mo naman. Di ka nalalaban. Alam kong di kita kayang talunin. Bakit pa ako magpapahiya? Mas mabuting tanggapin ko na lang. Binigyan na kita ng pagkakataon, di mo pinahalagahan. Tapos manggugulat ka pa sa gabi. Bahala ka kung anong gawin mo sakin. Di mo kailangang ganyan. Alam kong may pinagdadaanan ka. Nanay mo, nasa ilalim pa rin ni Lin Hao, di ba? Paano mo nalaman? Walang nakakaila sa akin sa mundong ito. Kung ganito na ang usapan. Sige, gawin mo na. Gusto mong mamatay. Di ganun kadali. Anong gagawin mo? Gumawa lang ako ng paraan. Para kontrolin ang buhay mo. Ikaw. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas.
Kahit gusto mong magpakamatay, di mo magagawa. Sundin mo na lang ako. Chen Liang, gago ka. Nang akit ka pa ng iba sa kwarto ko. Jiang, inagaw mo kwarto ko. Saan pa ako pupunta? May problema ba? Di ganon, Jiang. Huwag mo siyang ipagtanggol. Chen Liang, akala ko pa naman matino ka. Matapos kang pag-usapan ng board. Pero, gago ka pala talaga. Hi. Salamat sa papuri. Jiang, kung wala ka ng ibang sasabihin, umalis ka na. Huwag kang makialam sa amin. Bastos ka. Ikaw, Paalam. Isara mo pinto, ha? Salamat. Bakit mo ako tinutulungan? Tinutulungan ko lang ang sarili ko. Magagamit ko pa ang pagkatao mo. Tuloy lang sa pakikitungo kay Linhao. Ang iba, aking-akin. Pero ngayon, kailangan kong makuha ang bayad ko. Hindi pwedeng basta-basta kang makakuha ng benepisyo ng walang kapalit. Sage. Balita ko, magaling ka sa pagpapagaan ng mga ugat. Subukan ko nga ngayon. gago, bukas sa opisina, tatanggalin kita talaga. Kit, lahat sila Kit. Ang hitman sa dark web, Kit. Kahit ang aking pinaghirapang espiya, Kute din. Sinabi ko na, hindi talaga realistic na atakehin siya. Ngayon naintindihan mo na? Ano na ang gagawin natin? Malapit na nating makuha ang Jiang Group. Dahil lang sa isang kite na hindi natin alam kung saan nanggaling. Ibibigay na lang ba natin? Tama, hindi tayo susuko. Kung hindi siya maatake ng diretso, mag-iba ako ng paan. Howard, may paraan ka? Noong mga nakaraang araw, nag-ipon si Jiang Li na maraming ginto. Tumataas ang presyo ng ginto, siguradong. Ibebenta niya ngayon para kumita ng malaking pera. Para malutas ang problema ng grupo. Pero kung biglang mawala ang gintong iyon, sinasabi mo, alam ko nga, kung nasaan ang ginto, basta putulin ko, ang pinagkukunan ng pondo ni Jiang Li. Kahit gaano pa kagaling si Chen Liang. Ano pa ang magagawa niya? Ang Jiang Group, sa atin pa rin mapupunita. Pero kaya mo ba talagang, sa mismong harap ni Chen Liang, ilipat ang ginto? Siyempre naman. Para makuha ang Jiang Group, may 3 akong plano. At ang paglipat ng ginto ay una pa lang. Tinawag ko itong 12-hour takeover operation. Pagkatapos ng 12 oras, tatalunin ang Jiang Group at wala nang makakapigil. Hahaha! Pero sa panahong ito, kailangan ko ang tulong mo, Ginong Zhang, at ng iba pang mga matatagal ng shareholder. Basta't lubusan nilang pilitin. Wala nang pag-asa si Jiang Li na makabawi. Huwag kang mag-alala. Sa ganitong sitwasyon, hindi ako bibigay. Hindi ako makikialam sa pananalapi ng kumpanya. Sa mga usapin sa negosyo, may boses din ako. Maghahanap ako ng paraan. Pamahigpitan ang kanyang league. Para hindi siya makahinga kahit sandali. Ito ang iyong termination contract. Mula ngayon, hindi ka na ang aking bodyguard. Nako, Jiang, huwag kang magalit. Kain ka ng mansanas. Mansanas ka dyan. Seryoso ako sa usapan. Jiang, may problema. Nawala ang ginto sa kumpanya. Ano ang sinasabi mo? Mukhang hindi mo na ako maaaring tanggalin ni Boss Jiang. Ang usapin mo ay pag-usapan mamaya. Ang plano ay ngayong tanghali sana. Ibebenta ang gintong ito para maibsan ang krisis sa pondo ng kumpanya. Ngunit nawala ang gintong ito. Ano na ang gagawin natin? Hanapin lang natin ang ginto, di ba? Madali lang sabihin. Ngayon, hindi natin alam kung saan napunta. Ang gintong ito at wala na akong oras. Nabali ang supply chain ng pondo ng kumpanya. Ngayong tanghali. Ang huling deadline na nakalkula ko. Hindi ako pwedeng umukulang at maghintay. Ito ang hindi natapos na huling hangarin ng tatay ko. Hindi ko pwedeng hayaan. Na masira ito sa aking mga kamay. Boss Jiang. Boss Jiang, saan ka pupunta? Noong buhay pa ang tatay ko, marami siyang kasosyo sa negosyo. Malapit ang kanilang relasyon. Noong buhay pa ang tatay ko.
Tumulong din siya sa kanila ng malaki. Naniniwala ako. Na ngayong may problema ang Jiangxi Group, hindi kayo makakapagwalang bahala. Halika. Tito He, pumunta ako rito para humingi ng tulong. Na malampasan ang krisis na ito. Kapag tapos na ito, sasamahan ko kayo ng matagal para magkape at magkwentuhan. Ano? Xiao Li. Hindi sa ayaw kitang tulungan, Itohi. Pero alam mo naman, hindi maganda ang real estate ngayon. At 3,000 milyon ang hinihingi mo. Talagang wala akong ganoong halaga, Itohi. Boss Zhang, pakiusap, tulungan ninyo ako sa pagkakataong ito. Hindi ko rin kayang maglabas ng ganoong kalaking halaga sa ngayon. Talagang wala akong magagawa. Nakikiusap. Nakikiusap ako, tulungan ninyo ako. Secretary Son, oras na para mag-perform. Hala, sugod. Aya mo yan. Sigurado ka nandito ang ginto. Sigurado ako. Ngunit, magulo rito. Sigurado ka ba na kaya nating mabawi ito? Lenny, Ganito ang labanan. Santok. Hoy, par, sang grupo ka? Hindi mo ba alam na ito ang teritoryo ni Boss Hu? palabasin niyo si Kuya Hu para makausap ko. Ayaw mong mabuhay. Sa tingin ko, sawa ka na sa buhay. Aray. Ang patakaran dito. Dapat boxing champion ka para makita si Kuya Hu. Sabihin sa lahat, sabay-sabay na labanan ako. Nagmamadali ako. Mayabang. Ako ang hari ng boxing dito. Labanan mo muna ako. Patayin siya. Patayin yang. Tarantadong yan. Patayin siya. Patayin siya. Santukin siya. Arg. Hindi alam ang buhay at kamatayan. Sabay-sabay na, mga tol. Lumabas ka na riyan. Nagmamadali ako, wala akong oras maghintay sa'yo. Galing, tol. Tingnan mo yan. Interesado ka bang sumama sa akin? Sa galing mo, sa loob ng 3 buwan, gagawin kitang sikat na manlalaro. Ibigay mo ang ginto. Mamuhay ka o mamatay ka. Ako na ang hahanap ng ginto. Pumili ka. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Hindi alam ang buhay at kamatayan. Akala mo di kita kayang patayin? Chen Liang, pinatay mo siya. Paano na ang ginto natin? Nasa loob ng venue ang ginto. Hahanapin na lang natin. Huwag kang mag-alala, sinumang humarang, ako ang bahala.
Naghanap na kami sa ibang lugar, dito na lang ang natitira. Ang pinto na ito ay yari sa purong bakal. Kung wala ang susi, hindi talaga natin ito mabubuksan. Mabuti naman, nakita na natin. Dalhin natin kay Boss Jiang, siguradong. Kailangan niya ito ngayon. Hahaha. Boss Jiang, ngiti ka naman. Bakit hindi ka ngumiti? Ah nga pala, hindi ka makangiti. Dahil wala ka ng baraha. Linhao, nasa'yo ba ang ginto? TSK, huwag kang masyadong mainitin ang ulo. Sa totoo lang, pwede kitang patawarin. Basta tulungan mo akong magpalamig ngayon, baka sakali. Mahahanap ko ang ginto para sa'yo. Huwag kang mangarap. Ayaw mong magpahalaga sa inaalok ko. Kaya't panoorin mo na lang ang buong buhay na pinaghirapan ng tatay mo. Na mawala ngayon. Hahaha. Bukas. Gagastos lang ako ng kaunting pera. Lahat ng ito, kasama ang posisyon mo, ay magiging akin. At ako, sa hap mo, puputulin ko ang plaka ng Jiangru at gagawing panggatong. Ah, ito ang lasa ng tagumpay. Ang sarap talaga. Ahahaha. Natalo na ba talaga ako? Cough, cough, cough. Pasensya na, nahirapan akong humipit ng sigaro. Yung tao. Linhao ang pangalan mo, di ba? Kanina mo sinabi. Sino ang nanalo? Akala mo ba panalo ka na kapag nahanap mo ang ginto? Linhao, ano ang ibig mong sabihin? Wala lang. Maghintay ka lang. Tumigil ka. Wala akong ginawa ngayon at saka. Wala kang ebidensya na ako ang kumuha ng ginto. Kaya, wala kang karapatan na saktan ako. Tama ka. Hindi kailangan ng dahilan para saktan ka. Kayo, paalisin niyo siya kung hindi. Maraming salamat, Chen Liang. Tumulong ka na naman sa akin. Walang problema. Kaunti na lang ang oras mo. Ay convert mo na ang gintong ito sa pera. Sige, kapag nalampasan ko na ito. Papasalamatan kita ng maayos. Hello, may problema ba? Oras na para magbayad ka ng utang na loob. Tinulungan mo akong mapabuti ang aking katawan. Utang ko ito sa'yo, kaya tutulungan kita. Mula ngayon, hanapin mo ang lahat ng ebidensya. Ng kasalanan ni Linhao. Yung tinatawag nilang Operation Takeover, di ba? Kaya, bigyan natin siya ng Project Root Out. Ano ba? Nabawi naman ang ginto. Bakit ang lungkot mo pa rin? Hindi ko na mabenta. Yung mga unang buyer, biglang nagbago ang isip. Ha? Ganun ba? Haha, Boss Jiang. Hindi ka pa ba nasasaktan ng gusto? Bumabalik ka pa? AMEA. Chen Liang, alam kong magaling ka. Pero sa mundo na mayayaman, walang kwenta ang lakas. Ang kailangan ay pera at koneksyon. Ito. Si Vice Chairman Liu ng CCT Chamber of Commerce. Lahat ng negosyo sa CCT ay dadaan sa kanya. Kapag siya ang kumilos, yayanig ang buong CCT. Boss Jiang, malakas ba talaga siya? Ngayon ko lang naintindihan kung bakit. Napakalakas ng loob ni Linhao. Naplano na niya. Ang lahat. Kahit mabawi natin ang ginto. Dahil sa pressure mula sa Dragon Rice Chamber. Hindi natin ito mabebenta. Hahaha. Matalino ka. Nakita mo, bata? Gamit lang ang akin. Kahit konting koneksyon lang, kayang-kaya kang pabagsakin. Ano pa ang masasabi mo?
Ikaw na isang mabahong bodyguard. Ano ang ipaglalaban mo sa akin? AMM? Ang maliit na Longting Chamber of Commerce, koneksyon pa ba yan? Kung tama ang hula ko, ang presidente ng inyong chamber. Si Son Dajiao ba? Presidente Liu, huwag kang matakot sa kanya. Isa lang siyang palengkero. Paano niya makikilala si Presidente Son? At saka, ang pangalan ni Son Dajiao, sa aming mundo, sino ang hindi nakakakilala? Ha? AME, muntik na akong maloko ng isang kite mong tulad mo. Boss Jiang, narinig ko may hawak kang ginto. Bakit hindi mo na lang ibenta sa akin? Kaya kong bilhin sa ganitong presyo. 1,000 bawat gramo. Hindi. Ang ibig kong sabihin, 100 bawat gramo. Bakit hindi ka na lang mag-hold up? Hahaha. Boss Jiang, baka medyo. Nalilito ka sa sitwasyon. Hindi ba halata? Para kaming nang hold up. Anong magagawa mo? Hahaha. Bilang vice-presidente ng Longting Chamber, paano mo magagawang guluhin ang transaksyon? Paumanhin, pero sa mundo ng negosyo sa Haicheng. Kami sa Longcheng Chamber ang nagdidikta ng patakaran. Halika rito. Sana pagdating ng oras. Ganito pa rin kayo katakang. Ang kite-kite mo, nagtatawag pa. Ano ba? Tatawagan mo ang mga kapwa mong bodyguard para sugurin kami? Hahaha. Ay nako. Natatakot ako. Hahaha. Huwag kang magpanggap, Tutoy, sa iyong mababang pinagmulan. Kahit 10 bisis ka pang umakyat, AME, wala kang makikitang makakapantay sa amin. Ganon ba? Presidente Son. Paumanhin sa pagkaantala. Parusahan ninyo ako, Liang Yi. Presidente Son. Mali yata ang tinamaan mo? Presidente Son, may malaking pagkakamali rito. Malaking pagkakamali. AME, ikaw, ang agresibo mo. Naipit mo si Liang Yi sa ganitong kalagayan. Kung hindi dahil sa kahabagan ni Liang Yi, akala mo ba makakaluhod ka pa rito ng buhay? Liang Yi. Talagang walang alam sa sariling kakayahan. Kanina mo pa sinasabi. Kahit 10 henerasyon ng balikan ko, wala akong makikitang makakapantay sa'yo. Paumanhin, pero ang iyong pinakamalaking sandigan. Kailangan pa akong tawagin niya. Master Layang-Layang. Jenzong, huwag mo akong tawaging matanda. Huwag mong kalimutan. Ako pa rin ang bodyguard mo. Liang Yi, paano natin ito gagawin sa taong ito? Itapon na lang sa isda. Liang Yi, nagkamali ako. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Huwag mo akong patayin. Malaking pagkakamali lang ito. Pag-usapan natin ng maayos. Hindi ko na kailangan ang Jiangxi Group. Hindi ko na rin kailangan ang mga shares. Ang parte ko, ibibigay ko sa iyo, ang hindi sa akin. Kukunin ko rin para sa inyo. Walang kwentang kid. Chen Liang. Siya ay shareholder ng Jiangxi Group. Maraming tao sa labas ang nakatingin. Kung gagawin mo sa kanya, baka makasama sa iyo. Ayokong dahil sa akin. Mabuhay ka sa pagtatago sa buong buhay mo. Masyado mong maliit ang tingin kay Liang Yi. Kung gusto niya, lahat ng nandito ngayon, malulunod. Sa hinaharap, dapat masaya pa rin. Nag-aalala sa akin si Jenzong, inisip niya ako. Nagbibigay lang ako ng mungkahi. Ikaw ang bahala kung susundin mo. Ayoko lang na masira ang buhay mo dahil sa taong ito. Tao lang ako. Madudumihan ang mga kamay ninyo kung ako'y papatayin. Hindi sulit. Sige na. Ako pa rin ang bodyguard mo, Jenzong. Kung sinabi na ng boss, wala na akong magagawa. Dajiao, ibibigay ko sa iyo ang tao. Paano? Alam mo na yan. Huwag kang mag-alala, Liang Yi. Ang sinumang magdudulot ng problema sa iyo, alagaan ko ng mabuti. Na pala, at yung tinatawag na. Vice Chairman Liu, galit na galit ako sa kanya. Gets ko. Chairman, malaking pagkakamali lang ito. Nadaya lang ako ng kit na yon. Kung alam ko lang ang tunay na pagkatao ni Liang Yi, kahit 100 tapang ang ibigay sa akin, hindi ko gagawin yon. Huwag kang mag-alala, sa susunod mong buhay, mag-ingat ka na lang. Chairman Son, nagkamali ako. Nakikiusap ako, patawarin mo ako.
Nakikiusap ako. Hayaan mo na ako. Chairman Son, bakit ka ba? Nakikipagsapalaan sa iba? Dapat sa masamang tadhana na ito. Huwag kang mag-alala. Kung sinabi niyang iwan kanyang buhay, tiyak na ganoon ang mangyayari. Sugod. Chairman Son. Jiang Li Chenliang. Kahit mamatay ako, babawi ako sa inyo. Hindi ito matatapos ngayon. Honi, si Chen Liang ba? Eh Diyos, walang makakapigil sa kanya? Kap mo, Boss Lin. Boss Lin, yung mga sugat mo. Okay lang ako. Galit na galit ako. Wala akong mapagbuntunan. Pamilyar yung tattoo mo. Boss Lin, simbolo yan ng Black Rose. Black Rose? Yung pinakamisteryosong grupo sa mundo. Walang imposible sa kanila. Yon nga. Naalala mo bang iniligtas kita? Siyempre naalala ko. Sabihin mo lang, Boss Lin. May impluensya pa rin ako sa Black Rose. Gagawin ko lahat para sa utang na loob. Ayos. Kahit gaano kalakas si Chen Liang, hindi siya matatalo ng buong Black Rose. Buhay ng Jiang Group ang Rain Tree AI data. Kung makuha natin yon, akayurin ko si Jiang Li. Hindi pa ako talo. Ano ang gusto mong gawin ko, Boss Lin? Madali lang naman nakawin yung data ng Rain Tree AI, di ba? Walang problema. Hintayin mo na lang ang balita. Magandang umaga, Boss Jen. Ano yan? Anong problema? Salamat, Chen Liang, sa pagprotekta sa akin. Lahat ng bagay may katapusan. Kita-kita na lang tayo kung magkikita pa. Ito na contract. Tapos na yung kontrata ko. Lenan, Boss Jiang, isipin mo bang i-renew? gusto ko, pero nang malaman kong tinatawag ang Liang Ye na chairman ng Dragon Chamber. Nakakahiya nang ihar ka sa dating presyo. Ako na yung nahihiya para sa sarili ko. Boss Jiang, pwede mo namang taasan. Yung sahod ko. O kaya, pwede tayong mag-level up. Para libre na lang yung serbisyo ko. Si, tigilan mo yan. Yung nabawi nating ginto. Pansamantala lang yon. Nang malaman ng mga shareholder na ako ang magiging chairman, nag-withdraw sila. Malaki pa rin ang kakulangan natin sa pondo. Boss Jiang, kahapon sa kumpanya natin, 7 pang offline store ang isinara ng tuluyan. Si Lin Hao ang may gawa nito. Ang kapal talaga ng mukha nitong si Lin Hao. Harapan, hindi niya ako kayang talunin, kaya sa likod naman. Ganitong maruruming paraan ang ginagawa. Gusto niya akong lubusang wasakin. Hanggang sa mapilitan akong magbenta ng lahat ng ari-arian. Boss Jiang, ang financial status ng kumpanya natin itong mga nakaraang araw ay talagang may malaking kakulangan. Baka, Boss Jiang, may masamang balita. Ang lahat ng data ng kumpanya natin ay nawala na. Ano ang sinasabi mo? Akala ko pa naman si Chen Liang ay napakagaling. Pero sa harap ng tunay na malakas na kapangyarihan, ay ganoon lang pala siya. Boss Lin, napansin ako ng mga matataas na opisyal ng Black Rose. Tungkol sa operasyong ito, kakatawag lang nila sa akin. Sinabi nila, kung handa si Boss Lin na ibahagi ang data na ito, ang buong Black Rose Organization ay buong pusong tutulong. Ang makipagtulungan sa Black Rose Organization ay napakalaking biyaya para sa akin. Si Lin Hao, paano ko pa ito tatanggihan? Gayunpaman, sinuri na ng mga teknikal na tauhan ng Black Rose. Ang data na ito, mayroon itong isang layer na napaka-komplikadong security key. Kailangan namin ng medyo mahabang panahon para buksan ito. Ang sabi ng nasa taas, kung kaya ni Boss Lin na makuha ang key mula sa kanila, maaari kitang arekomenda upang maging isang espesyal na panauhin ng Black Rose. Isang yay. Huwag kang mag-alala, ipagkakatiwala ko ito sa akin. Narinig ko na ninakaw ang core data ng Rain Tree AI. Iniimbestigahan ko pa kung sino ang may gawa. Huwag mo nang imbestigahan pa. Ang Black Rose, isang dayuhang organisasyon, ang may gawa. Black Rose. Black Rose pala talaga. Boss Jiang, malamang alam mo naman kung ano ang ibig sabihin ng AI data na ito.
hindi lamang ito produkto ng inyong kumpanya, kundi pati na ang kinabukasan ng ating bansa. Kung makokontrol ito ng dayuhang puwersa, sa maikling panahon, ang ating bansa ay mabibiktima sa teknolohiya ng AI. Kapag kumagal, lalo tayong mahihirapan. At maaaring magresulta pa sa mas masamang mga bagay. Sige, gagawan ko ng paraan upang mabawi ang data. Noong una, kapag natalo, ang Giant Group lang ang magpapalit ng may-ari. Pero ngayon, bakit ang buong bigat ng responsibilidad ng bansa ay nasa aking mga balikat na? Maaari kitang tulungan. Talaga? Alam kong napakagaling mo. Pero ang kalaban natin ay ang Black Rose. Ang pinakamisteryoso at pinakamalakas na dayuhang organisasyon. Ang nasa likod nito ay maaaring hindi lamang isang bansa. Ikaw lang ang mag-isa. Paglaban sa kanila ay parang itlog na tumatama sa bato. Hindi pa natin nasusubukan. Paano mo malalaman na hindi ko kaya? Si Boss Jiang, siguradong abala sa pagkasira ng AI data. At hindi pa rin makapagpahinga, di ba? Lin Hao, ikaw ang gumawa nito, alam mo ba? Kung ano ang ginagawa mo, ikaw ay pagkatapsil sa bansa, magiging masamang alaala ka magpakailanman. Naging ganito na ako dahil sa inyo. Bakit ko pa intindihin ang mga ito? Isang bagay lang, ang underground casino sa East City. Maglaro tayo ng isang sugalan. Kung manalo kayo, ibabalik ng buo ang data. Kung matatalo kayo, ibigay ninyo sa akin ang susi. Huwag kang mag-asa, walang hiya kang traidor. CJ, pumapayag ako. Chen Liang, napaka-impulsibo mo. Ito ay isang malaking bagay para sa bansa. Paano mo nagawa? Natanggapin ng basta-basta? Hindi ba dapat? Magkaroon tayo ng pulong sa bansa, pag-usapan ito at saka magdesisyon. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Boss Jiang, Lin Hao, nagawa mo pa ito. Hindi pa ba sapat ang huling aral? Boss Jiang, huwag mo akong takutin. Ngayon, handa ako. Sa labas, ang Black Rose Organization ay nagpadala ng 3,000 bihasang mandirigma na may dalang armas. Kung gagalawin ninyo ako, walang isa sa inyo ang makakalabas ng buhay. Siyempre, huwag kang mag-alala, narito kami. Pa mag-usap, hindi para mag-away. Huwag kang mag-alala dahil narito na ako, tiyak nasasamahan ko si Lin. Sa masayang laro. Kung matatalo si Lin, ang aming orihinal na kondisyon ay hindi magbabago, ibigay ang shares ng Jiang. Ano sa tingin mo? Ang laki ng iyong ambisyon, baka hindi mo kayanin. Ano, natatakot ka? Kung takot ka, bumaba ka at palitan ng mas matapang. Sage, kung matatalo ako, hindi ako kukuha ng kahit 1% ng shares. Ibibigay ko lahat. Ngunit kung matatalo kayo, kukunin ko ang iyong buhay. At si Jiang Li, samahan mo ako ng isang gabi. Deal, tapusin natin ito ng mabilis, isang laro lang. Chen Liang, ikaw. Boss Jiang, huwag kang mag-alala, isang maliit na bagay lang ito. Hindi ko ito pinapansin. Ngunit hindi ko talaga alam kung paano. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Magdial na ng baraha. Hoy kami, hindi muna titingin sa baraha. Makipaglaro sa akin ng patago. Hindi ko alam kung may kakayahan ka. O nagpapanggap lang. Naalala ko bigla, ang ating pusta ay parang maliit, dagdagan natin. Wala akong problema, paano mo gusto maglaro? Kapag natalo kayo, mananatili ang mga naunang kondisyon. Lahat ng shares ng Jiang Group ay mapupunta sa akin. Deal. Kapag ikaw ang natalo, kailangan mong isauli ang natitirang 40% na shares. Sage, pero sayang lang, hindi ako matatalo. Sa lakas, hindi kita kalaban. Sa background, mas mataas ka rin. Pero hindi kita tinatarget. Sa lamesa tayo maglaban, anong magagawa mo? Hindi walang kwenta ang titulong Gambling God of Hong Kong ko. Halika, buksan na ang baraha. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Tapusin na natin to. 1-2. Anong gagawin natin? Anong baraha ang dapat nating ilabas para manalo? Miss, isang baraha pa lang, hindi pa tiyak ang lahat.
May pagkakataon ka pa. Dos lang pala. Akala ko ano. Pasensya na, panalo muna ako sa round na to. Sa Oxia, ang baraha niya. Mas mataas ba sa atin? Pero huwag masyadong mag-alala. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tiyak ang resulta. Pasensya na, mukhang maganda ang swerte ko ngayon. Anong minamadali mo? Parehong ace lang naman yan. Anong special doon? Pehong Ace, kahit ano pa ang natitirang baraha mo, kunti na lang ang sansa mong manalo sa akin. Hindi na kailangang buksan ang pangatlong baraha, pangalawang baraha pa lang. Ay desidido na ang laban. Sa Oxia, ano ngayon ang dapat natin? Ilabas na baraha para manalo. Kung parehong is lang ang meron siya, may tsansa pa tayo kung makakuha tayo ng flush stre. O 3 of a can. Malaki pala ang sansa nating manalo. Mali si Boss Jiang. Hindi lang malaki ang tsansa natin, siguradong panalo tayo. Maliit na kite lang pala. Chen Liang, malapit na ba tayong matalo? Huwag kang mag-alala, Boss Jiang. May isa pa tayong baraha. Maniwala ka sa akin. Hoy, hindi ka ba marunong maglaro? Hindi mo ba alam ang rules? Ipapaalala ko sa iyo ang sitwasyon ngayon. Parehong S ako at flush pa. Kahit hindi as ang pangatlong baha ko, sa dalawang barahang tupa lang, hindi mo na ako matatalo. Boss Jiang, sumuko ka na lang agad. Baka sakaling maganda ang mood ko, patawarin ko siya. At saka, maging babae ni Lin Hao, ay pangahap na mami na hindi nila makamit. Magandang bagay yan. Hindi ka lugi. Chen Liang, sumuko na kaya tayo. Hindi tayo mananalo. Ayokong makita kang mamatay. At lalo nang ayaw kong makita na ikaw ay mamatay dahil sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay. Lin Xiao, hindi pa tapos ang laban, hindi pa sigurado ang resulta. Kung strike kami, kahit na may pair of aces ka, hindi mo pa rin kami matatalo. Kung gusto ninyong malaman ang totoo, ipapakita ko sa inyong tatlo ang lahat. Ay, may pagkakamali. Nakita ko ang huling baraha. May nangyari, hindi na tayo mananalo. Naisip ko lang, masyadong maliit ang pusta natin. Walang kwenta. Ano man ang gusto ni Lin Xiao, sasabayan ko. Naisip ko, kung hihingin ko lang ang buhay mo, masyadong mura para sa'yo. Ganito, kung matalo ka, pareho pa rin ang mga kondisyon. Gusto kong maging alipin mo ako nang walang kondisyon sa loob ng 10 taon. Sa loob ng 10 taon, dapat mong sundin ang lahat ng kahilingan ko, kahit na makatwiran man o hindi. Ngunit pagkatapos ng 10 taon, hindi ka pa rin malaya. Kailangan mo ring mamatay. Ano, tatanggapin mo ba? Hindi namin tatanggapin, Lin Hao. Huwag kang magpakalabis. Ano ba itong mga kondisyon? Hindi mo lang gusto ang buhay ni Chen Liang. Dinudusta mo pa siya. Hindi ko naman siya pinipilit. Pwede naman siyang tumanggi. Ang nakakagulat lang, simula sa pool, mukhang. Siguradong panalo itong batang ito. Pero ang sinabi ko kanina, ayaw niyang tanggapin. Sabihin mo, nagpapanggap lang ba siya? Ikaw, Huwag kang mag-alala, Boss Jiang, nandito ako. Ang mga kondisyon mo, tinatanggap ko. Kung manalo ako, may kondisyon din ako. Kung matalo ka, gusto kong magsisi ka sa harap ng puntod ni Old Boss Jiang. Hanggang sa patawarin ka ni Jiang Li. Ano sa tingin mo? Lin Hao, matagal na. Kailan ka magkatawag ng baraha? Hanggang kailan mo kami agihintayin? Dahil ba wala kang tiwala na mananalo ka? Kaya ka nagkapatagal? Dapat ba naming hintayin ka? Lin Xiao, ikaw na ang magkatawag ng baraha. Ang tagal na. Kung hindi ka pa magkatawag, ituturing na natalo ka. Ito ang patakaran dito. Paumanhin, ako ang nanalo. Mahal ko,
Punasan mo ang sapatos ko. Linhaw, tiyak na may daya ka sa mga baraha. Ano, Boss Jiang, hindi mo matanggap na natalo ka? Chen Liang, napakagaling mo. Nakita mo, di ba? Nagdaya ba siya? Nagdaya ba siya? Walang problema sa kanya. Sinabi niya, walang problema sa mga baraha. Kaya tanggapin ang pagkatalo. Maging alipin mo ako sa loob ng 10 taon. Hindi ka naman siguro magdadahilan, di ba? Kung ganoon ka-cooperate si Lin Xiao, bakit ako magiging killjoy? Tulad ng inaasahan sa kalaban ko, iginagalang kita bilang isang tunay na lalaki. Sage, mula ngayon, kapag sinabi kong silangan, hindi ka pupunta sa kanluran. Halika, lumuhod ka muna at humingi ng tawad sa akin. Huwag magmadali. May isa pa akong card na hindi pa binuksan. Atlo ng baraha ko, anong ibubukas pa? Sayang lang sa oras yan. Nanalo na ba tayo? Ayon sa aming patakaran, pinakamataas ang Royal Flush at 3 of 18 na eh. Pinakamababa ang lawat na nabawas at nabawas 5 na iba't ibang suite. Pero sa lang para tangaan ang kanyang mau. Ayos. Nanalo tayo. Si Chen Liang ang nanalo. Chen Liang, hindi ka na mamamatay. At hindi ka na rin magiging alipin niya. Buong laro, nakatago ang mga baraha. Walang nakita sa mga mukha ng mga ito. Paano niya napapanatili ang kalmadong pag-iisip? Impossible. Susuriin ko ang mga baraha. Linhaw, nandyan na ang katotohanan sa harap mo. Mahinang manlalaro ka ba? Noong binuksan mo ang iyong mga card, hindi kami nag-request na suriin ang mga baraha. Bilis, suriin ang mga baraha. Impossible ito, talagang impossible. Hayaan mo siyang magsuri. Walang problema sa mga baraha. Paanong walang problema? Paano ako matatalo? Linhaw, tanggapin ang pagkatalo. Una, gusto kong humingi ka ng tawad kay Chen Liang. Tandaan ang iyong pangako. Lumuhod ka sa harap ng puntod ni Jiang. Kapag pinatawad ka na ni Jiang Li, saka ka lang tatayo. Kung tatakas ka, kahit saan ka magtago, hahabulin kita. Paano ako matatalo? Hindi ako matatalo. Nandiyan pa ang Black Rose Organization na sumusuporta sa akin. Mga tao, dali, tulong. Walang gumagalaw. Nakapaligid na kayo. Kung gusto nyong mabuhay, magpakabait kayo. Ganun pa rin ang Black Rose, palaging walang pakundangan. Ilang taon na, wala pa ring pag-unlad. Ano ang ibig mong sabihin? Sino ka? Kung hindi dahil sa awa ko noon. Ang pinuno ninyong si Black Rose, nakatunganga pa rin ngayon. Papatayin kita. Huwag gumalaw. Nakapaligid na kayo. Bilis, ibaba ang mga armas. Dalhin sila. Tingnan mo, hindi lang ikaw ang may mga tao. Ang buong bansa ang nasa likod ko. Maganda ang pagkakagawa nito. Batay sa impormasyong ibinigay ni Ji Chen, nakolekta na namin ang impormasyon ng mga miyembro ng Black Rose. Susunod, lalabanan namin sila. Bukod dito, ang utos mula sa itaas, ilagay ang data sa Jiangxi Group. Kampante sila na sa hinaharap, ang Jiang Group ay makakatangka ng pangunahing atensyon mula sa bansa. Sekretarya Son, anong ginagawa mo diyan? Huwag mong kalimutan kung sino ang nagbayad ng utang ng tatay mo noon. Huwag mo rin kalimutan kung bakit tumasok ang nanay mo noon. At sino ang nagpalaya sa kanya. Pasensya na, Lin Xiao, sapat na ang nagawa ko. Ang utang ng mga magulang ko, nabayaran ko na yon matagal na. Mula nang ako'y isilang, ginawa na nila akong kasangkapan para kumita. Puro palo at mura. Noong ako'y 7 taong gulang, ipinagbili na nila ako sa'yo bilang katulong. Ang mga bagay na to, ang mga kahiyahiyang bagay na ginawa ko para sa'yo, nabayaran ko na ang utang na yon. Anong sinasabi mo? May hawak akong sekreto mo. Kung gusto ko, ang buong buhay mo ay tapos na. Lin Xiao, mula nang ako'y ipagbili, alam ko na, natapos na ang buhay ko. Huwag kang mag-alala dahil tumulong ka sa akin. Hindi kita pababayaan. Yung mga sekreto at ebidensya mo, nahanap ko na. Wala ka nang dapat ikabahala. Totoo ba lahat ng sinasabi mo? Impossible. Ako lang ang nakakaalam kung nasaan yon. Kahit tatay ko, hindi ko sinabi. Paano mo nahanap yon? Madali lang. Yung akala mong perpektong plano sa paningin ko. Parang wala lang.
Yung lihim mong vault para sa kin. Parang babaeng hubot-hubad. Pwede akong pumasok. At lumabas kung kailan ko gusto. Ikaw parang asawang walang kwenta. Tanga lang. Kahit mamatay ako, hindi ako luluhod. Sa puntod na matandang yon, Linhaw, ikaw talaga. Paano mo masasabi yan sa tatay ko? Nakalimutan mo na ba? Kung hindi siya ang tumulong sa iyo noon, baka nasa pabrika ka ngayon, nagkakabit ng tornilyo. At ang tatay mo, hindi rin sana nakapasok sa Giant Group bilang shareholder. tumigil ka. Bakit ba siya laging mayabang? At parang laging nag-alipusta sa akin? Lahat ng narating ko ngayon, dahil magaling ako. Napakagaling ko. Anong kinalaman niya doon? Dahil matagal na niya akong itinuring na tunay na anak. Itinuring niya akong tunay na anak. Matagal lang napansin ng tatay ko na wala akong hilig sa negosyo. Ang pangarap ko, wala doon. Gusto ko lang maging artista, gumamit ng brush. Para iguhit ang kagandahan ng mundo. Ayoko talagang sumali sa mga diet intriga sa negosyo. Ayoko yun. Ang Giant Group, buong buhay na pinaghirapan iyan ng tatay ko. Ayaw niyang makita na masisira ang Giant Group pagkatapos niyang mamatay. Hanggang sa isang araw, nakita ka niya. Nakangiti siyang nagsabi sa akin, ang ganda ng pagkakahawig mo sa kanya noong bata pa siya. Sobrang ambisyoso, sobrang sipag. Noong araw na iyon, nakangiti pa siyang nagsabi sa akin, gusto kanyang gawing tagapagmana ng Giant Group. Gusto pa niyang ipakasal ako sa iyo. Para maging manugang ka. Pero ikaw, nilason mo at pinatay ang tatay ko. Hindi ako. Hindi ko ginawa yon. Nagsisinungaling ka. Ang taong iyon. Hindi niya ako ituturing na tagapagmana. Aw-aw, sinasaktan at minumura niya ako. Kahit maliit na pagkakamali lang. Ibababa niya ang posisyon ko. Dahil konti na lang ang oras niya. Alam na ng tatay ko noon pa. May terminal cancer na siya. Talagang konti na lang ang natitirang oras para sa kanya. Wala na siyang magagawa. Hindi na niya kaya na dahan-dahang turuan ka. Kailangan niyang pabilisin ang paglaki mo. Para maipasa ang buong Giant Group. Pero ikaw, hindi ka na makapaghintay. Gusto mong kunin ang Giant Group. Ang kasakiman mo ang nagtulak sa iyo na bigyan ang tatay ko. Nang lasang gamit ang iyong sariling kamay. At alam na ng tatay ko noon pa. Na may problema ang saan na ibinigay mo sa kanya. Huwag mo akong lokohin. Kung alam niyang may lason ang tubig na iyon, bakit pa niya inumin? Anga ba siya? Dahil tinanggap na niya ang lahat. Alam mo, bago siya mamatay. Ano ang sinabi niya sa akin? Sinabi niya, matalino ka. At walang awa. Likas kang nababagay sa mundo ng negosyo. Sinabi niya na kung ipapasa ang Giant Group sa iyo. Lalo itong unlad. Kaya sinabihan niya akong huwag malungkot at huwag ipagtapatang. Masamang plano mo. Kung ganoon ang sinasabi mo, bakit nasa iyo pa rin ang Giant Group? Patay na siya, anuman ang sabihin mo ngayon. Ikaw na ang may hawak ng salita. Sa tingin mo maniniwala ako sa iyo? Dahil noong gabing iyon, gusto mo akong patayin para mawala ang problema. Kung ipapasa ang Giant Group sa taong katulad mo, unad kaya ito. Hindi mo na yon ang iniisip ko, pero hindi ko kayang panoorin ng walang magawa. Na masira ang pinaghirapan ng tatay ko sa buong buhay niya. Hindi ko talaga papayagan na mangyari yun. Ha 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 ha. Ano, yung sinasabi mo na hindi dito ang hangarin mo? Sinasabi mo na gusto mo lang maging artista? Puro kasinungalingan. Ikaw, mula noon hanggang ngayon, nakatutok ka lang sa posisyong ito. Dahil lang kulang ang kakayahan mo, kaya gusto mo akong gamitin. Nababaliw ka na. Hindi ako nababaliw. Ikaw, sobrang tuso mo. Palagi na lang akong piyesa mo. Ginagalaw-galaw mo lang. Ang pangit ng paningin na matandang yon. Sinasabi niyang magaling ako, na mapapalago ko ang Giant Group. Sa huli, namatay siya sa kamay ko. Sinasabi nila na hindi ka magiging magaling, na isa kang inosente at walang alam. Pero ano ang nangyari? Ikaw pala ang pinakamatalino at may masamang balak. Tama na. Ang cute-cute mo. Isang tunay na cute ka talaga. Ginamit ka ng babaeng ito, hindi mo alam. Ang dami mong sinasabi. Sa siya, ano pa ang hinihintay mo? Akala mo ba, kapag patay na ako, magiging payapa na ang buhay mo? Walang silbi. Ang totoong pagkatao mo, malalanta din balang araw. Hindi ka nila pababayaan. Ed. CQ.
At hindi ito totoo, di ba? Totoo ito. Aumanhin. Chen Liang, kahit gaano ka pa kagaling lumaban, kahit gaano pa kataas ang posisyon mo, lahat ng plano mo sa huli, ako pa rin ang nanalo. Ang lalim ng pagtatago mo, naloko mo pati ako. Mula ngayon, hindi na kita pababayaan. Kailangan pang magsanay. Zaoxia, bakit ikaw? Palagi kitang itinuring na tunay kong ate. Naisip ko na kahit sino maaaring magtaksil sa akin. Pero hindi kita kailanman pinagdudahan. Jiang, paumanhin. Iniligtas ni Lin Hao ang buhay ko. Kung wala siya, hindi ako magiging ganito ngayon. At matagal na akong nanumpa. Sa buhay na ito, pakakasalan ko talaga siya. Ang taong laging binabanggit mo. Si Lin Hao pala. Aumanhin, Jiang, wala akong magawa. Wala akong pagpipilian. Ay naku, Chen Liang, ngayon ako ang nanalo. May utang ka sa akin. Xuang Yu. Salamat sa iyo, kung hindi, nabigo na sana ang misyon ko. Sa aking karera, hindi dapat magkaroon ng anumang bahid. Ano man ang gusto mo bilang kabayaran, ibibigay ko. Tulungan mo ulit ako, yung huling beses napakalaking tulong. Pakiramdam ko, lahat ng ugat sa katawan ko ay nabuksan. Narinig ko ang hangin, nahawakan ko ang hangin. Ay, ako rin. Gusto ko ulit maranasan yon. CJ. Pagkatapos nito, kayong dalawa. Ayusin ko ng maayos, siguradong maayos. Buti na lang swerte si Boss Jiang. Zaoxia, yung mga pinagsamahan natin dati. Peke lang ba lahat? Hindi, totoo. Yung nararamdaman ko kay Lin Hao. Totoo rin. Pasensya na Boss Jiang, wala akong choice. Pero ngayon, hindi ba ito yung pinakamagandang wakas? Buhay ka pa, at ako. Hindi ko siya pinabayaan. Bakit mo ginawa to? Ikaw mismo yung nagturo sa akin. Na dapat tumanaw ng utang na loob. Na dapat malaman kung ano yung tama, wag padala sa emosyon. Xiao Qiu, kailangan ng tao ng dahilan para mabuhay. Iniligtas ako ni Lin Hao, may utang ako sa kanya. At hinahangaan ko siya. Mahal ko siya. Ang selfish mo. Para sa ganoong klaseng hayop, ginawa mo to. Kahit yung sarili mong kapatid, hindi mo na inisip. Anong sinasabi mo, Xiao Qiu? Kahit umalis ako, nandyan si Boss Jiang, parang tunay na, kapatid ka niya. Wala kang kinalaman dito. Naniniwala ako, na hindi ka pagmamalabisan ni Boss Jiang. Dahil dito, wala akong pakialam kung ano nang gawin niya sa akin. Mabuti man o masama. Ikaw lang ang mahalaga sa akin, ate. Pasensya na, Xiao Qiu. Huwag kang mag-sorry. ZQ, pakawalan mo na siya. Pero, kanina pa siya. Nagawa na niya ang dapat gawin. Bilang isang mamamatay tao. Patay na siya kanina pa. Kapatid mo na siya ngayon. Boss Jiang. Huwag ka nang magsalita. Yung nangyari ngayon. Para sa akin, parang hindi nangyari. Gets ko. Chen Liang, yung mga sinabi ni Lin Hao kanina. Lahat yon. Halata naman si Boss Jiang. Hindi siya tanga. Astig ka pala, may lihim kang agenda. Pero sa bawat krisis na pinagdaanan natin, nakikita ko yung pagmamalasakit ni Boss Jiang sa akin. Anong ibig mong sabihin? Ako, malinaw sa akin ang utang na loob at galit. Yung mga dati kong pinasukan. Madali lang, walang challenge. Mas interesting si Boss Jiang. Kung payag si Presidente Jiang, bibigyan kita ng libreng kontrata para maging personal bodyguard mo. Hindi libre. Mula ngayon, ikaw na ang namumuno sa Jiang Group. Bilang presidente, ito ang bayad ko sa'yo bilang empleyado. Ang talino talaga ni Presidente Jiang sa ganitong paraan niya. May wugnay si Chen Liang sa kanya. E di tataas ko na ang presyo ko ngayon, itong isang grupo lang. Hindi sapat. Ngunit, ito lang ang mayroon ako.
Gusto kong ipahiram mo sa akin ang buong susunod mong buhay. Presidente Jiang, pumunta ka sa kwarto ko ngayong gabi, may malaking regalo akong ipapakita sa'yo. Lalaki.